Praise God. Praise God. Ayan. Palakpakan po muna natin si Jesus. Okay. Sabi po sa Matthew chapter 6, verse 11, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. So as we can see, tayo po ay andun pa rin sa pattern na si Jesus mismo ang nagturo, pattern ng prayer na Ama namin. At narito na po tayo sa part ngayon ng paghingi. Ayan. Actually, pinahihingi na rin naman tayo ng mga nakaraan. Pinahingi tayo na sundin ang kalooban niya. Pinahingi tayo na sambahin ang ngalan niya. So ngayon, pag-uusapan naman natin ito. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Sa tingin ninyo, nung sinabi ni Jesus na pag kayo'y mananalangin, ganito kayo manalangin, bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Ito ba talaga ay tungkol sa pagkain? Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, mukhang mabubusog tayo ngayon. Okay. So, many are saying, claiming, na ang ibig sabihin talaga nito is all about God's provision. Pag sinabi naman kasing provision, hindi naman nangangahulugang pagkain laang lagi. Kasi nga, literal na kinuha, hinugot doon sa itinuro. When we say provision, it talks about lahat ng ating mga pangangailangan. Okay? So, hindi naman nangangahulugan na pag sinabing pagkain ang hinihingi, pagkain lang talaga ang ibibigay dahil kailangan magbayad ng kuryente. Kailangan magbayad ng upa kung wala kang sariling bahay. At kung may sarili ka naman bahay, yung ipinampagawa mo, baka inutang mo sa hardware, babayaran mo rin yung. Ano pa? Hindi naman po nangangahulugang pera laang ang kailangan dahil yung mga nabanggit ko mukhang kaperahan. Kailangan mo rin ang kalakasan. Kahit madami kang pera, kung mahina naman ang katawan, aanhin ang pera. Kailangan din ang kalusugan. Dahil kahit ang dami ng pera, kung masasakitin naman, hindi rin ma-enjoy ang kaperahan. Are you there? Kailangan din ng joy. Kasi kahit malusog ka, malakas ka at marami kang pera, kung malungkot ka naman, magmumukmuk ka rin lang sa bahay. Kailangan mo rin ng mga kaibigan, yun totoo. 'Di ba? Hindi yung ngayon laang nalabas dahil may hinahangad na posisyon. Ang point ko, this is not just about food. Hindi ito pagkain lang, but this could be something else. Pastor, ano nga ho yan? Tingnan natin. Sa simula, ito ang sinabi ni Jesus. Matthew chapter 6, verse 9, manalangin nga kayo ng ganito, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Everybody say, manalangin nga kayo ng ganito. Pag sinabing manalangin nga kayo ng ganito, lalo na kung mababasa nyo pa yung mga naunang verses, tinuturuan tayo ni Jesus kung paano mag-pray. Let me ask you, pag tinuturuan, marunong na o hindi pa? Kaya tinuturuan kasi hindi pa marunong. I remember, katatapos lamang po ng swimming lesson ng aking mga anak, sila po'y pinaturuan namin dahil hindi po kami marunong maglangoy mag-asawa. Ang amin lang ituturo, padyak, padyak. Sige, lulutang ka. Yung pala naman, may proper breathing. Kasi kapag hindi marunong ng proper breathing, hindi lulutang. Kaya mapapansin nyo yung mga hindi naturuan ng ayos ng paglangoy. Nakakalangoy naman nakakalangoy. Sino nakakalangoy dito? Palubog. Nalayo din naman pero ang langoy mo, papagayon, sa ahong ka uli. Malayo na ang inahunan. Pero, iilan yung maalam na nalalangoy talaga ng diretsyong gayong. At mabilis. Bakit? May proper breathing pala yun. Ang point ko, tinuturuan kasi hindi marunong. Kaya po tayo tinuturuan ni Jesus mag-pray doon sa Matthew chapter 6 kasi hindi tayo marunong mag-pray. Sabihin mo nga, hindi marunong, kaya tinuturuan. Pero, come to think of this.
Pag tinuruan mong humingi ang tao ng pagkain araw-araw, hindi ito applicable sa lahat. Bakit? Hindi ito applicable sa mga taong meron ng pagkain for the whole week or for the whole month. Hindi ito applicable, tuturuan mo, bigyan niyo po kami ng pagkain araw-araw. Hindi siya applicable doon sa may isang kabang bigas. Hindi siya applicable doon sa mayroong pang isang buwang tuyo. Yung mga taga-bukid, hindi ko nilalahat pero marami. Kung bumili ng tuyo, ilan ang kilo. Dahil yun ay pangmatagalan na. Di ba? Hindi siya applicable yung pahihingin mo araw-araw kung may tanim na talong na inaraw-araw. Dahil araw-araw talaga meron yun, ine-expect nilang araw-araw meron yun. Hindi mo mapapahingi na yun araw-araw. So, kung ang pinahihingi dito ni Lord, o ang itinuturo dito ni Lord ay humingi ka ng pagkain na literal na pagkain, hindi ito applicable sa lahat. We see? So this is not just about food. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, salamat sa biyaya ng Diyos. Nandito ka ngayon. Aba, ako'y napakasaya to see everybody na naririto ngayon. Abay, napakasarap kayang magpakuya-kuya-kuy lang sa bahay. Hagyan ng lumamig-lamig. Sa Rosario ho, nalilom na. At lumalamig-lamig na. Diniga ho sa San Jose. Dahil talagang iba ang panahon nitong mga nagdaan. So, we are so blessed na medyo lumalamig-lamig na. I don't know, pero umambo na ho kanina. 2 seconds. No ho. Pinagbatik-batik lang ho ang aking sasakyan. Nagmukha lang Dalmatian. Anyway, ako'y masaya na kayo po ay naririto ngayon. By the way, gusto kong i-recognize muna ang presence ni Brother Willie. Can I see your hands, Brother Willie? Iyan! Welcome, Brother Willie. And Aaron Manalo is also here. Ayun. Okay. Ben Jaren, tama ba? Ben Jaren Manalo? Yun pala. Hindi kayo magkakamag-anak? Hindi. Dito lang kayo nagpangita. Mamaya magpulong kayo, matetrace nyo. Malamang magkamag-anak kayo ni Brother Willie. Taga saan ka, Jaren? Dagatan. Lapu-Lapu. May mga kamag-anak po kayo doon, Kuya Willie? Hindi mo sure. Mamaya mag-usap kayo, malamang magkamag-anak kayo. Marami pong mga magkakamag-anak hindi magkakakilala nung nagpangipangita sa church nung nagkaalaman, magkakamag-anak. At hindi malayo ha, sadyang magkamag-anak. Okay? So, sino pa? Brother Nick Isidro is also here. Ayun, si Nick. Welcome. Okay. So, ano yung gusto kong makita nyo rito? May nilalatag ako Tinuturuan tayo dahil hindi tayo marunong. Isa pa, isang gusto kong ibigyan ng diin. Kung tinuturuan tayo dahil hindi tayo marunong, hindi na ituturo sa atin ang alam na nating gawin. Tama ga? Hindi na ituturo sa atin ang alam na nating gawin. May nagturo ba sa iyong huminga? Huy, hinga ka. May nagturo ba sa mga youth na magmahal? Yung una-una, dati may mga lyrics sa kanta Tinuruan mo akong magmahal. Shish. Pero ngayon, hindi mo na kailangang ituro sa youth. Ang kailangan ng gawin sa youth, pigilan. Dahil nagmamadali, may lakad. Hindi na itinuturo ang alam na nating gawin. Ano ibig sabihin dito? Alam na nating humingi sa Diyos. Sino rito yung kahit bago ka pa makakilala kay Lord, bago ka pa ma-born again, marunong ka nang humingi kay Lord? Di ka? Noon pa, marunong ka nang humingi. So, dahil marunong na tayong humingi noon pa, hindi na yan ituturo sa atin. Bakit nga po, sabi ni Jesus,
Ganito kayo dapat mag-pray kasi hindi kayo marunong, tuturuan ko kayo. Bigyan niyo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. So, kung ito'y tungkol sa pagkain, hindi na sana tayo tuturuan ni Jesus nito dahil marunong ko namang humingi ng pagkain. Di ba? Yun nga bata, hindi naman marunong umimik, ginagailangan kamay, di ginahingi. Kaya hindi na ito para ituro pa sa atin. Hindi na ituturo dahil alam na ng Diyos na marunong na tayong humingi ng pagkain ng ating kailangan. Hindi na ituturo dahil alam na ng Diyos na di naman magkakalayo-layo ang hinihingi ng mga tao. Dahil pare-pareho lang ang tao. Lalo na pag yung mga Pilipino, di malamang pare-parehas din lang ang hihingi niyan. Numero 1 ay bigas. Sino rito yung no rice? Taas ang kamay ng no rice. Wala. Di ba? Oh. Lahat nagkakanin. Siguro naman, ang sunod diyang hihingin pagkatapos ng bigas, ulam. Kaya alam ninyo, obvious na, ika naman ni Lord. Alam ko naman ang hihingin ninyo. Hindi ko na Pastor ituro sa inyo ito. Alam nyo na ito eh. Kaya nga sabi ni Lord, kaya nga wag na daw tayong paulit-ulit. Tingnan ninyo, Matthew chapter 6 verse 7. At sa pananalangin ay wag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit. Kapag ang prayer mo paulit-ulit pa, there is something wrong in your prayer. Eh pastor, ay di, pag naipag-pray ko pala ng minsan yung isang pinagpe-pray ko, hindi ko na uulitin kay Lord. Ay di, hindi ko na ipagpe-pray, hindi naman gayon. Pag may hiniling ka kay Lord, yung sunod, ipagpasalamat mo na. Pag sinabi kaya ng iyong anak sa iyong, Pap, Dade, pahinging baong. Sige, bibigyan kita, yun naman ang sagot mo. At inulit-ulit, Dade, pahinging baong. Sige, bibigyan kita. Daday, pahinging baon. Pumarini ka. At bibigyan kita. At nung nakalapit na, Daday, pahinging baon. Ilapit mo. Ilapit mo ang mukha mo. At, hindi, bibigyan kita. Pero sa totoo lang, nakakairita. We're so blessed na ang Diyos na hindi kagaya ng tao. Pero meron akong gustong patunguhan dito. Ikaw hindi natutuwa sa paulit-ulit. Pero, ano naman ang mararamdaman mo kapag sinabi ng iyong anak, Daday, pahinging baon. Sige, bibigyan kita. Thank you, Daddy. Di ba? Thank you, Daddy. Anong pakaramdam mo? Sinabi ko lang ang bibigyan ko para tumahimik, pero wala pa naman akong pambigay eh. Pero nag-thank you na. Di ba? Ay tiwalang-tiwala sa akin. Alam niyo po, you make your Father in heaven feel good whenever you ask something from Him, tas nag-thank you ka na. Sabi ng Lord, I believe na believe sa akin. Diba? Kaya sabi niya, huwag pa ulit-ulit. Natulad na ginagawa ng mga walang relationship kay Lord, sapagkat inaakala nilang sila'y pakikinggan dahil sa marami nilang salita. Sinong napasahan na dito ng mga chain prayer? Yung kailangan daw maka 5,000 na gayong prayer, kung ano baga iyon. Kailangan mo maka 10,000. Diga? Talagang napakadamay. Samantalang marami nga dito, hindi nagpe-pray, binibigyan. Tapos, babatasan ng tao, ang kapwa-tao, kailangan 5,000, kailangan 10,000 times ipagpe-pray ito para bigyan. Shh. Kaya ang sabi ni Lord, kahahabagan ko, gusto kong kahabagan. Bibigyan ko, gusto kong bigyan. Bibiyayaan ko, gusto kong biyayaan. It's not about us, but it's all about the goodness of the Lord. At sa pagpapatuloy po, sa verse 8, ang sabi riyan, huwag nga kayong tumulad sa kanila. Sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag daw tumulad sa mga iyaw. Sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kanya. You see, alam na ni Lord, nahihingi ka ng pagkain. Dahil alam ni Lord na kailangan mo. So, bakit ituturo pa sa iyo ang bagay na alam mo na?
Nakukuha niya? So this is not just about provision. This is not just about food. Ang itinuro sa atin ay yung hindi pa natin alam. Ang ipinapahingi sa atin ay yung di natin alam ay kailangan palang hingin. Balikan natin yung mga naunang part ng prayer na ito. Sino ang makakaisip sa atin na kailangan pala nating hingin na sambahin ang ngalan mo? Sino rito yun ang hinihingi mo? Diba? Napag-usapan natin last Sunday, sino rito yung nag-prayer request ka kay Pastor? Pastor, pwede po bang magpa-pray? Anong ipagpe-pray natin, bro? Anong ipagpe-pray natin, sis? Ipag-pray nyo naman po na naway ang pangalan ni Lord ay mapapurihan sa buhay ko. Meron na bang prayer request ng ganon? Wala. Ang mga prayer request natin, gumaling, matanggap sa trabaho, ma-promote, pumasa sa exam, makapag-abroad, di na bumalik. Di ba? Yan. Sagutin ang crush, pagpalain ang wedding, pagpalain ang proposal, wag uulanin ang wedding. Yan ang mga prayer request natin. Are you there? Pero walang hihingi, walang nananalangin, Lord, sambahin nawa ang pangalan mo. Yung mga tipong nagtaniman, uy, anong assignment nung tinanim mo? Ang assignment ng itinanim ko ay bahay at lupa. O nga naman. Ikaw, ano yung assignment ng tanim mo? Ang assignment ng tanim ko, na naway sambahin ang ngalan ni Lord sa buhay ko at sa pamilya ko. Meron bang ganyan? Wala. Kaya itinuro ni Lord kasi hindi natin alam ang mga kailangang hingin. Kung ano-anong hinihingi natin, puro pansarili. Ano pa? Sino makakaisip agad na kailangan pala nating hingin na sundin ang loob mo? You see? Ang itinuturo ni Jesus, yung hindi natin alam. Ang itinuturo ni Jesus, yung hindi natin alam na kailangan pala nating ipag-pray. Dahil ang ipinagpe-pray natin, puro loob natin. Hindi loob ni Lord. Ang ipinapahingi sa atin ay yung di natin alam ay kailangan pala nating hingin. Kaya, ang give us this day our daily bread ay hindi lang pagkain but something else. Something more important than bread or food. Ano kaya ito? Okay. By the way, ang title po ng i-share ko sa inyo, Our Daily Bread. Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kaniya. Sino bang kinakausap ni Lord dito? Ang mga Israelita. Nung panahong sila po ay naglakbay. Naglakbay sila from Egypt to the promised land. Natapos na yon, Exodus yun Deuteronomy na ito. May ipinapaalala lang si Lord sa mga Israelita. At sinasabi niya, ikaw ay pinagpakumbaba ng Diyos ng ginutom kaniya at pinakain kaniya ng mana. Ano ba yung mana? Ang alam natin sa mana ay yung kapag mamamatay na may ibibigay sa iyo. Mana. Gusto mo yon ano? Wag lang utang. Yung iba kasi ang pamana, utang. Ano ba yung mana? Ito po ay yung tinapay na sinupply ni Lord sa mga Israelita nung sila po'y naglalakbay papuntang promised land. Ang description po ng Bible, para daw po siyang flakes. Sabi nila parang wafer, I don't know. Basta sa madaling salita, ito po'y provision ng Lord. Bumababa tuwing gabing-gabi na kasabay ng hamog. Readily available paggising sa umaga. Pero hindi pwedeng tanghaliin ang gising kasi natutunaw sa init ng araw. Pastor, bakit kailangan po nila ng mana? Ba't kailangan bigyan sila ng Diyos ng gayon? Kasi hindi naman sila makakapagtanim dahil sila'y naglalakbay. Are you there? Hindi rin naman nila pwedeng katayin ng katayin yung mga hayop nilang kasama dahil wala nang mga anak pag naubos na. So, kailangan ni Lord padalahan sila ng mana. Tuloy natin yung pagbabasa. At pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ni hindi nakilala ng inyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay
nabubuhay ang tao. Everybody say, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Ayan, tuloy natin. Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Everybody say, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Sa madaling salita, nililinaw ng Diyos, hindi lamang sa physical food mabubuhay ang tao. Hindi lamang sa inaakala nating daily sustenance, daily provision, mabubuhay ang tao. Kundi saan din daw? At ano daw ang isa pang kailangan? Kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. At inulit, kinote pa ito ni Jesus. Sabi niya sa Matthew chapter 4, verse 4. Yan, isa sa mga favorite verse ninyo dahil yan ay madaling sa uluhin. Matthew 4:4. Ano? Ngunit siya'y sumagot, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Imagine ninyo, nakasulat na sa Deuteronomy, kinote pa ni Jesus. Bakit? Mahalaga. Kapag inulit, mahalaga. So, ano ang sinasabi ngayon ni Jesus na give us this day our daily bread? It's not just a food, but it's the Word of God. Sabihin mo nga dyan sa iyong katabi, Word of God. Bakit pinahihingi tayo ng Diyos ng Kanyang salita araw-araw? Bakit pinahihingi tayo ng Diyos ng Kanyang salita araw-araw? Because the Word of God gives us everything. Everybody say, everything. Nakapaloob po sa salita ang lahat-lahat. Talaga? Yes. In John chapter 1 verse 1, malinaw po sinabi doon, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Kaya hindi nyo pwedeng basta-bastahin ang word. Kaya ang pinahihingi ni Lord, isininod niya doon sa sambahin ng ngalan niya, which is pinakamataas na dapat mong hingin. At ang sumunod ay sundin ang loob mo. Doon niya na isinunod. Bigyan mo kami ng aming daily bread. And this is not just about food. This is about the word. Sapagkat ang salita ay kasama na ng Diyos noon pa, sa simula pa yung salita'y salita na, at ang salita ay Diyos. And in John chapter 1 verse 14, para mas maging malinaw sa inyo kung ano ba itong salitang ito. At naging tao ang salita, and the Word became flesh, and dwell among us. And who's that flesh? It's Jesus. Kung ang salita ay nagkatawang tao at siya'y si Jesus, anong meron kay Jesus? John chapter 10 verse 10, ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganahan. Sa madaling salita, ang word ay buhay. Ang word ay buhay. Ang salita ay buhay. Sino rito na nung una ay tingin mo sa buhay mo'y wala ng kabuhay-buhay until narinig mo ang word and the word gives you life. Narinig mo ang salita, narinig mo ang preaching ng word, and it gives you hope. It gives you strength. Kaya ang sabi ni Jesus, bigyan niyo po kami ng inyong word araw-araw. Sapagkat ang word niyo po ay buhay. Dahil hindi lamang sa pagkain mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nagbibigay buhay. Kaya mapapansin nyo, ang daming tao, buhay naman, pero parang hindi buhay. Tama? Buhay naman, pero parang hindi buhay. Bakit? Kulang sa word. Hindi nakakarinig ng word of God.
Everybody say, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw. Okay. Actually, ang buo nun, bigyan mo kami ngayon. Bigyan mo kami ngayon. The next question is, bakit ngayon? Bakit ang sinabi ni Jesus sa atin na prayer, bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw? Bakit hindi tayo pinahingi ng pang-isang lingguhan na? Bakit hindi tayo pinahingi ng pang-isang buwan? Bakit ngayon? Kasi, kailangan mo ngayon. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, kaya ngayon, kasi kailangan mo ngayon. May sasabihin ako sa inyo. The word today is good for today. Kaya when you miss the word for today, you miss your food for today. That is the reason kung bakit pagka hindi ka nakarinig ng word for the day, ay di, para bagang ikaw iba ang pakiramdam. Okay, ako naman sa dami ko nang nakain, ba't ako'y parang nangangalos pa rin? Sino rito yung pag di nakapagkanin ng nangangalaws? Sino rito yung kanin is life? Yung talagang hindi, sa dami na nakain, yung kita nyo, pumunta sa handaan, kumain ng buko pandan, kumain ng leche flan, kumain ng gelatin, kumain ng sagunata, kumain ng spaghetti, kumain ng pansit. Aba, ay saka huli-hulihan ang sabi ng mga kasama, ha? Nakapagkanin ka pa? Ano ang sagot? Ay nangangalaws. Hindi aari. Pagka hindi magkakanain, ay katal. Sino ho rito yung pag di nakapagkanin ay katal? Ay, siya, yan na. Kanin is lifer. Okay. And after mong kumain ng kanin, bakit ako'y parang garnip? Ba't ay ba pa rin ang pakiramdam ka? Ba't parang ako'y, parang kulang pa rin? Ba't parang kulang pa rin? Ba't parang ako'y, kahina ng katawan ko. Kung hindi naman nanghihina physically, ang hina ng emosyon. Kaunting galit na, irritable, iyamot na. O kaya naman, ang bilis malungkot. Nalaglag lang yung isang dahon ng mangga. Yan ang nangyari sa'yo. Nabawasan na naman yung dahon ng mangga ko. Kailan kaya uulan? Ang bilis mo namang malungkot. Bakit? Sa tingin nyo, bakit? Kasi the word today is your food for today. And when you miss the word today, you miss your food today. Kaya kapag hindi ka nakapag-church, ang sama ng pakiramdam. Tama ba? Ang sama ng pakiramdam. Ano ba yun? Dapat nag-i-enjoy ako. Nasa Enchanted Kingdom ako ngayon eh. Nasa EK ako eh. EK to. Hello myself. EK to. Ba't hindi ako masaya? Sabi ni self, Sunday kasi ngayon. You're not supposed to be here. Sabi ng isa, dapat masaya ako. Nasa taas ako ng bundok. Bundok ito, bundok. Masaya ako. Hagya ko na narating. Ba't hindi ako masaya? Sabi ni Holy Spirit, anak, Sunday kasi ngayon. Closing prayer na tayo. Lord, salamat po. Are you there? Kadaming pagkain ang handaan ako, ba't hindi ako masaya? Sa dami ko, nakain ko na lahat. Pati yung minatamis na kahoy, natikmang ko na. Ano yung minatamis na kahoy? Dahil yun ang kahuli-huli ang kinakain ng iba, akala mo'y pamutat. Utay mo din naman lasang mint. Toothpick pala. Arigay kinakain lahat. Hindi, inuut-ut lang ng mga kasama ko. Anong ginagawa mo?
Iuuwi ko sa bahay, hindi pa nakakatikim ng garni mga kasama ko. Ba't hindi ako masaya? Nakabuffet kami. Kasi nga, hindi naman yang food lang na iyan ang kailangan mo. Pwede ka sabihin nating lahat, the word for today is my food for today. Meron pa ako sasabihin isa sa inyo. The word for today is not our food for the whole week. Meron ako narinig nag-closing prayer. Lord, salamat po sa word na aming narinig na ngayon na magagamit po namin sa buong linggong darating. Gusto kong mag-object. Mali. Gusto kong mag-object. Hindi lang pwede, nagpo-closing prayer na. Gusto ko sabihin, salaining. The word for today is just good for today. Kaya we're doing our best na dumami ang mga paraan at pagkakataon na nakakarinig tayo ng word. Kaya nga meron tayong prayer works pag Monday kasi when we're praying, kahit papaano, nakakapag-declare tayo doon ng mga promises ni Lord, naririnig naman ng mga naroroon, nagjo-join. Every Tuesday, we have mentoring para may word ka pa rin. Wednesday, meron tayong midweek. Pagpasok ng Thursday, mga outreaches na yan, dire-diretso na yan, may mga life group, may mga outreach. That's why we're doing these things, para dumami ang pagkakataon na tayo nakakarinig ng salita, para lagi tayong may pagkain adlaw-adlaw, araw-araw. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, ang word for today is not good for the whole week. Kaya pag pinag-closing prayer ka, wag mo nang ipag-pray yun. Hindi applicable. Imaginein mo pa kung na-miss mo yung Sunday. Tapos iyon na nga lang ang inaasahan mo for the whole week. Gutom ang kaluluwa mo, kapatid. Okay. Ano ba ang kayang ibigay ng word sa iyo? Madami. Nung nag-search po ako, ay napakadami. What the word of God can give to us, can do to us. Sobrang dami. Kung ilalahat ko ngayon, ay kulang ho ang ating Sunday service. Sa dami. Pumili lang ako ng dalawa. Sabi po sa awit 119:28, ang kaluluwa ko'y natutunaw dahil sa kalungkutan. Alam nyo, preaching na yun. Kaya pala, may mga taong feeling na uubos, na uupos, natutunaw, consumed, overwhelmed. Ay dahil ikaw ay nalulungkot. Pero ituloy natin yung verse. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. So what the word can give to us or can do to us? Ang word ni Lord can strengthen us. Palalakasin ka ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo kanina, tulitin ko, sino rito yung lumalakas kapag nakakarinig ka ng word of God? So, ang nagpapalakas sa atin ay ang salita, ang word ni Lord. Kaya kapag meron kang, pag may nagsabi sa iyo, salamat sa iyo, pinalalakas mo ako, i-correct mo. Hindi ako. Word ni Lord ang magpapalakas sa iyo. Ha? Ano pa? Awit 119:147. Babangon bago magbukang liwayway at dumadaing ako. Ako'y umaasa sa mga salita mo. Again, it gives us hope. Huwag kang aasa sa iba. Ang asahan mo ay ang salita. Kaya kapag may nagsabi sa iyo, ikaw na lamang talaga ang inaasahan ko, ay, sala. Huwag ka sa akin umasa. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka at manangan ka sa Kanyang salita. Sa hirap namang asahan ng tao. Ito may lagi na nating napapag-usapan. Yung mga yung ngayon iging-igi kayo, maya-maya babag na.
Di ba? Yung kanina'y ayos kayo, mamaya yamot na. Sa hirap asahan ng tao. Kaya, umasa ka sa salita ng Diyos. Then, ito naman pag-usapan natin. Pastor, tingin ko po, yan ay applicable sa mga may problema. Humingi ng salita ng Diyos, yang mga may problema para sila ay lumakas, para mabalik ang kanilang pag-asa. So tingin ko po'y para yan sa may problema, Pastor. Okay. Ngayon, kung wala ka naman problema, eh bakit hihingi nga naman ng word ngayon? Eh wala naman paggagamitan. Diga? Maaaring yan ang tanong ninyo. Okay. Church, the word today is not just because we have problems. The word being preached today ay hindi tatanggapin mo dahil may problema. Sinabi ng Diyos na bigyan mo kami ng aming word araw-araw upang lumapit tayo sa Kanya daily. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, lumapit araw-araw. Tingnan ninyo kung minsanan lang ang hingi. Tingnan ninyo kung minsanan lamang ang hingi ng word, ng revelation, ng leading, ng guidance. Yung mga susunod na araw, yung mga pag-itan na araw bago ka humingi uli, sino kaya ang lalapitan at sasamahan mo ng mga araw na iyon? Kaya ang sabi ni Lord, humingi kayo sa akin araw-araw. Dahil ang gusto pa rin ni Lord ay mapalapit tayo sa Kanya. Itatanong ako sa inyo. Imagine ninyo kung lalapit ka lang kay Lord pag may problema. Imagine natin kung lalapit lang tayo kay Lord pag may problema. Ilang beses ka lang kayang lalapit kay Lord sa isang taon? Lalo pa yung walang masyadong nagiging problema sa buhay. Halimbawa sa loob na isang taon, 3 beses ka lang nagka-problema, 3 beses ka lalapit kay Lord. Nariyan pagkakayaw. Di ka? Kaya gusto ni Lord ay may daily communion, daily pakikipagtipan, daily pakikipag-usap, daily paglapit. Kasi kapag laging nagkikita, lumalalim ang pagkakakilala. Kapag laging lumalapit, lumalalim ang relationship. Ito po ang nagagawa ng constant communication eh. Sino po rito yung lalo kayong naging close at lalo kayong naging magkakilala dahil madalas kayong magka-chat? Di ba? Kaya yung mga life group leaders nagtataka, bakit daw hanggang ngayon hindi pa niya makaklose yung life group member niya? Tanungin kita, nakaka-chat mo ka? Ay, hindi naman ho nag-chat-chat. Hindi ka kagaya nga ng pinag-uusapan natin. Kailangan galang i-chat pag may problema. Ang sabi, i-chat mo, hindi replyan. Huwag mong intaying mag-chat sa iyo. Paano nga kung shy type? O paano nga kung wala namang problema? Alam nga namang ipag-pray mong magka-problema. Ay problema iyo. So, gayon din naman po sa Diyos. Nakakabuild tayo ng maayos na relasyon kapag lagi tayong lumalapit sa Kanya. Ano pa? This is the reason kung bakit tayo po ay nag-i-enjoy sa Word. Taas ang kamay ng nag-i-enjoy sa Word of God. Masarap kayo. Masarap kayo makinig. And I believe, many of you here ay ang reason kung bakit you're stayed sa church ay dahil natutuwa, nabe-bless kayo sa Word. Ang sarap pakinggan, nakaka-encourage, natututo ako, lumalakas ako, and I can feel na kahit papaano nakikilala ko, the more si Lord, napapalapit ako sa Kanya, nagiging bless ang relationship ko kay Lord. Tama? Design tayo na masarapan sa Word. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, design tayo na masarapan sa Word. Kaya ako'y takang-taka sa mga taong nagpipreach ng Word at hindi nakikinig. Ako'y takang-taka doon sa
nagpe-preach ng word at cellphone ng cellphone. Pastor, nagno-notes po, okay. Pero if you're not taking notes at you're doing something else, ako'y nagtataka talaga sa'yo. Because everybody are designed na maging enjoy sa word. Takang-taka ako dun sa habang nagpe-preach ng word, uli ng uli. Siguro yun ninong estudyante, outstanding sa klase. Oo, anong ibig sabihin ng outstanding? Salang palabas-labas, patayo tayo. Sabi naman na amin noon, siguro paglaki niyan gusto niya maging supervisor. Uli ng uli. Ako'y taka. Umuli na ng umuli. Papasok, lalabas, tapos paglabas uli. Pagbalik, may pagkain, kakain naman, tapos magse-cellphone, tapos kukulitin ang katabi, tapos pupunta na naman sa palikod, pupunta uli. Ano gayon? Kaya kapag nag-life group, tanungin mo, walang muwang. Walang alam. Laging kakalabitin pa mga kasama. Ano gayong pinag-usapan kanina? Ayan, takanta naman yung katabi. Pare-pares naman tayong naririto, ba't hindi mo alam? Sabihin mo nga Diyos sa iyong katabi, partner, we are designed para masarapan sa word. Awit 119 verse 103. Tingnan ninyo. Napakatamis ang iyong mga salita sa panlasa ko. Higit na matamis kaysa pulot sa bibig ko. Mas masarap pa daw kaysa sa honey. Para ma-appreciate ninyo ang honey, lalo na nung time na ito, ang honey po ang pinakamasarap ng treat or dessert during this time. During that time. Wala pa po kasi noong mga chocolate, wala pa noong mga leche flan. Honey pa ang pinakamatamis. At meron talagang mga tao na parabagang hindi kumpleto ang kain pag walang matamis sa dulo. Merong mga gayon. Naalala ko nung nag-dedicate ako kahapon, may mga kasama ko. Solve naman Solve na. At sasarap ng ulam. Talaga namang ayos ang kain. Nakabalik pa nga. Pagkakabalik namin sabi ng mga kasama namin sa lamesa ngayon ka dumating? Uuwi. Kanina pa kayo. Huwag ka. Kunya-kunyari ang kararating lang pero ipadalwa na. Ayun. At maya-maya pa, ay may bumabang mana mula sa langit. Hindi po mana talaga. Leche flan. Binigyan po kami ng leche flan. Si pastor po ay mahilig sa sweets. But I'm doing and trying my best na mapagtagumpayan. Kaya kasaya ko noong walang dessert akong nakita sa hayin. Dangan na nga lamang, ang akin po mga kasama ay very thoughtful. Inihingi ako ng leche flan sa loob. Pagdating, pastor, aray leche flan. Saan galing? Ay, ginamit ko po ang pangalan nyo doon sa loob. Ay, thank you. Very, very, very thoughtful. Very thoughtful. Iilan, hindi nabigyan lahat, kakahiyaan pa yung mga kasama ko. Eto na, nung naalala nung may paokasyon, binigyan kaming maraming leche flan, yung kaninang natanggi, dalawa-dalawa ngayon ang hawak. What is my point? Mas masarap pa daw sa honey. We are designed na talaga namang masarapan, kasabikan ang word. Kaya, kung ikaw yung tao na pasok sa description ito, you are blessed. Pagpapala po itong malaki. Bakit? Hindi lahat interesado sa word. At hindi lahat ay nauunawaan na badly needed natin ang word every day. People are so arrogant that they can afford not to attend the services, believing that they can survive even without the word. In English ko na, pag tinagalog ko, masakit sa tenga.
We are so arrogant, believing na we can survive this life without the Word. At inakala nung iba na kapag nakarinig ng worship song, ay iyon na ang equivalent ng Word for today. Lem, anak, makikibuka mo ng kaunti yung curtain para kita ako ng iyong mag-ina. Hindi iyan, yung gilid. Yung gilid. Oh, kita nyo? Ang itinuturo, yung hindi alam. Ayan. Okay na, anak. Thank you. Meron po kasing na burden na isara yung curtain kasi lalabas daw ang aircon. Ang lamig. Ayun. Hindi napansin na merong mag-ina doon. Ayun. Hayaan mo, anak. Magpapalagay tayo ng malaking screen diyan sa susunod. Para yung mga nursing moms ay di may screen na malaki, ganyan. Pero for the meantime, di bukas kortina lang munang ganyan. Kasi unahin natin yung malaking screen dito. Amen. Ang problema ho sa malaking screen dito, mababa, mahaharangan ko, kaya uunahin ho natin yung church. Amen. Ang problema ho, hindi naman ho pwedeng lumulutang yung church. Kaya uunahin ho natin yung loteng paglalagyan ng church. Pastor, may susunod pa bang problema? Wala na. Ayoko na yung mga problema sa totoo lang. Kaya, ayun, may nagsara na naman ng kortina. Ang unahin pala nating ilagay, huwag pakialaman ng kortina. Ayun, ang unahin nating ilagay dyan. Okay. Actually, gusto ko na nga ipaalis yung kortinang niya. Bigyan niyo po ako ng suggestion na para hindi lumabas ang lamig nang hindi kortina ang nakalagay. Kasi, lalagyan ng garne. Kasi pagka kortina, para bagang yun ay regular place at itong loob ay dakong kabanal-banalan. Para ito'y holy of holies na nahaharangan ng tabing. Si Jesus nga, sinira na yung tabing sa temple nung namatay siya sa cross. Tapos tayo may tabing pa. Imagine niyo yung mga new friends, pagpasok, yung kabang-kaba sasama sa iyo, kabang-kaba, ano kaya meron doon? Siguro naman, pagbukas ng paglapit sa pinto, may idea na ako. Paglapit sa pinto, may tabing pa rin. Talaga naman, sobrang pa-suspense naman na rin. Ano kaya meron doon sa kabila ng kortina? Di ba, anong nai-imagine nyo, yung mga new friends? Ano kaya meron doon pagpasok ko sa kortina? Ano kaya? Kahihilig pa naman sa mga horror boat. Yung mga pasok sa mga gayong. Nagiging matatakotin kayo tuloy. At pagpasok, tao din pala sila. Normal din pala naman. May upuan din naman pala. Kala ko tatayo 2 oras. 9 to 11 ang invite ng tropa ko. Tatayo yun 2 oras. Hallelujah, praise the Lord, 2 oras. Ano kaya? Hindi naman pala, uupo naman pala. Tao din naman pala yung nasa loob. Kaya ako nag-iisip niya kung anong magandang paraan diyan. Ako tulungan ninyo. Ayoko na ganang may kortinang gayaan. At saka, kita ninyo, lahat kayo, nung dumaan, kumiskis doon. Kailan pa yung huling nilabhang? Ang tingin ko pati, parang ang plano dyan sa kortinang yan, hanggat hindi nababasag sa kalutungan, ay hindi lalabhan, hindi papaltan. This is my point. Tulungan nyo naman ako seryoso, hindi ako nagpapatawa. Kung anong maganda, sliding door. Siya, sige, pagkatapos ng service, patak-patak tayo, ha? Ba't nyo ako tinatawanan? Sabi ko, saan yung seryoso ako? Tanggalin na lang daw, tinanin nyo. Kanina pa, sliding door pa kayong nalalam. Nung patak-patak na, tanggalin na lang daw. Give us this day my daily bread, Lord. Okay. So, once again, we are designed na masarapan sa Word. Kaya kita ninyo, kahit minsan nag-o-overtime, minsan hindi overtime, minsan lang hindi overtime, ay nag-i-enjoy ka pa rin. Okay. May paalala po sa mga warrior. Ano kang Tagalog niya sa warrior? Ha? Lilinawin ko warrior, hindi warrior. Pero yun may kinalaman din yun sa yung dalawang yun. Dahil yung mga warrior, wag mo masyadong pakialaman yan dahil minsan warrior yan. Matapang yung mga warrior, mainit ang ulo. Warrior, paalala sa mga warrior. May sasabihin ako, ang wino-worry mo
ay di mo alam kung mangyayari. Pansinin ninyo yung Matthew chapter 6, yun ay nagsabi about sa pag-aalala, tapos pumasok sa panalangin, tapos ang duloy unahin mo si Lord. Yan magkakakonek? Magkakakonek. Kaya ka, why worry when you can pray? Then when you pray, unahin mo si Lord. Yun eh. The whole chapter 6 of Matthew. Pero itong totoo, ang wino-worry mo ay di mo alam kung mangyayari. Sure ka na ba talaga? Hindi po. Ba't ka nag-aalala? Kaya nga po kung nag-aalala, hindi ako sure. Labo. Tapos, sige po, pastor, hindi ko alam kung mangyayari. Paano kung mangyari nga? Ayan, nagwo-worry nga. At kung mangyari man, still, don't worry. Ang wino-worry mo, hindi pa problema yan. Baka palang maging problema, kaya nag-aalala ka. Paano kung hindi makabayad? Paano kung mawala? Paano kung maubos? Yan ang mga worries natin Puro paano. So, hindi pa yan problema. Baka palang maging problema. So, kung ang wino-worry mo ay baka palang maging problema, so hindi pa siya problema. Ano ang problema mo? Yang worry. That's the problem. Kaya, ang sabi ng Bible, don't worry. Ayaw ko pong mag-worry. Pero ba't nagwo-worry pa din po? May sasabihin ako sa inyo. Kaya ka nagwo-worry kasi kulang ka sa word. Again, babalik tayo. Give us this day our daily bread. Kaya ka nagwo-worry kasi kulang ka sa word. Bakit po ako'y nagwo-worry pag ako'y kulang sa word? Kasi hindi pa revealed sa iyo ang goodness ni Lord. Faith comes from hearing and hearing the word. Hindi sinabing faith comes from hearing the word. Inulit-ulit. Hearing and hearing. Ibig sabihin, dagdagan mo. In order for us to develop our faith, we must hear and hear the word para ma-reveal sa iyo kung sino si Lord. Wala namang ibang goal ang Word of God kundi ipakilala sa atin kung sino ang Diyos. Pag hindi revealed sa iyo ang goodness ni Lord, magwo-worry ka talaga. Pag hindi pa malinaw, hindi pa klaro sa atin na mabuti ang Diyos, mag-aalala talaga tayo. Psalm 143 verse 8. Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. Kaganda. Hayaan mo na ngayong umagay, dalhin ito ang salita ng iyong walang hanggang pag-ibig. The Word reveals the unfailing love of the Lord for us. Paano mo madidiscover ang unfailing love ni Lord if we are not hearing and hearing the Word? Sino rito yung the more kang nakakarinig ng Word of God, the more kang nai-inlove kay Lord? Diba? Yun ang panlaban mo sa worry. Hear and hear the Word. Ano pa? Worry is a problem of relationship. Kaya nag-aalala kasi hindi pa lubusang kilala. Sino rito yung mga girls, nag-aalala ka kapag umaalis ang iyong boyfriend o ang iyong mister? Tapos narinig mo pa may company outing. Tapos narinig mo pa, crush ng manager ang mister mo. Sabi nung isang mister, Pastor, pinaalala mo po. Ikaw baga, nag-asawa ka ng pogi. Okay. Ngayon, kung kilala mo na talaga yan, di ka mag-aalala.
Sino yung nag-aalala? Yung hindi pa lubos na kilala. Sabi naman ng isa, kaya po ako nag-aalala, kilalang kilala ko yan. Ay, ibang usapan yan. Pero kung kilala mo namang faithful, aba, nothing to worry. Are you there? Oh, wala po akong intensyon na pag-away-awayin ang mga mag-aasawa rito, pero yun na may na-example ko lamang. At hindi naman, lahat po ng mga mister at misis, boyfriend o girlfriend sa JA1 San Jose, sa biyaya at kapurihan ni Lord, lahat faithful. Can I hear an amen? Amen. Diba? Yung isang asawa, tatayo na, tataniman pa eh. Akin yun! Akin yun! No, talaga matindi. Okay. Di pa talaga kilala, kaya nag-aalala. Alam nyo, it is very sad kapag ang isang anak ay nag-aalala ganong merong siyang ama. It is very sad. Ano kaya mararamdaman mo kapag yung nalalapit na ang pasukan at nakapag-enrolla na nga yung ibang school? Makita mo ang anak mong umiiyak, tinanong mo, anak, ba't ka umiiyak? Nag-aalala po ako sa aking pagpasok. Bakit? Kasi wala po kayong pera ni mama. Ano kaya sasabihin mo? Ilayo mo sa kanyang anak mo, maye. Sasama loob mo, makakaano ka, ba? Ano ko naman yun? Ang anak ko walang kabilib-bilib sa akin. Grabe naman, naroon ng lahat na ginawa ko. Nagsasayaw na nga sa live at nang dumami ang views at nang... Di ba? Sasama, nakakalungkot. It is very sad kapag ang isang anak ay nag-aalala ganong meron siyang ama. Rebuild nawa sa ating lahat na may ama tayo sa langit. No wonder, nung nagturo si Jesus ng panalangin, ang unang-una niyang itinuro sa atin, may ama ka sa langit. Ama namin na nasa sa langit, sambahin nawa ang ngalan mo. Inuna niya yon. Dahil sabi ko nga sa inyo, nung yung napag-usapan natin, doon sa first part, doon talaga nakasalalay ang lahat ng mga susunod. Kasi kahit pa, anong sabihin mo doon sa mga susunod na prayer, kung di malinaw sa iyong may ama ka sa langit, wala. Baliwala. 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Remember, your Father in heaven cares for you. At hindi ako mananawa, uulitin ko pa, remember, your Father in heaven cares for you. Bakit ito'y mahalagang maalaala? Marami magsasabi sa iyo pag i-encourage ka, sasabihin sa iyo, huwag mong problemahin yan. Ano ka ga? Huwag ka nga mong problema dyan, huwag mong problemahin yan. Di ba? Ganun mag-encourage yung mga tao. Ay paano pag sinagot ka? Pag di ko pinroblema, aayusin mo ga. Pag hindi na ako ng problema dito sa problema ko, sabi mo huwag kong problemahin tanungin kita ngayon, aayusin mo ga. Ano sasagot mo? Hindi. Hindi. Gustuhin ko man, wala rin ako magagawa. Di wala pala namang kwenta yan. Pampasarap lang ng lasa, pero di rin naman makakaresolba ng problema ko. Ibahin mo ang Diyos. God cares. Okay? He cares. And hindi lang siya basta nagke-care. Tutulungan ka niya. Pag sinabi ni Lord, ibigay mo sa akin ang problema mo, huwag mong problemahin, ibigay mo sa akin, siya ang gagawa ng paraan. Ibahin mo si Lord. Pag sinabi mong, give us today our daily bread, ang equivalent nito'y pagsasabing, Lord, reveal yourself to me more. Pag sinabi mong, give us this day our daily bread, ang equivalent nito, Lord, speak to me. Di ba? Speak to me. Parang yung kanta, speak to me, Lord. Your servant is listening. Yun eh. This is the daily bread. Kausapin mo ako, Lord. Guide me, lead me. Imagine a life without the leading of the Lord.
Imaginein mo yung buhay na walang guidance ng Word of God. Ang sabi ng Bible, people perish for lack of knowledge. And knowledge comes from the Word. Ano pa? Ang tao kaya nagwo-worry because we are not designed to bring heavy loads. Ang tao parang tulay. Meron niyang certain na limitation ng toneladang pwedeng dumaan. Hanggang gayon lamang ang kaya mo. Kung 10 tons lang, hanggang 10 tons. 15 hanggang 15. Hindi ka pwedeng padaanan ng 300 tons kung 10 tons lamang ang load mo. May limit ang tao. We are not designed to bring heavy loads. And pag sinubukan mong dalahin yung mga mabibigat na pasanin sa buhay, magwo-worry at manghihina ka talaga. Kaya ang sabi ni Lord, Psalm 55:22, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken. Cast all your cares to Him. He cares. And what else? He will sustain you. Hindi niya hahayaang ikay magiba. Hindi niya hahayaang ikaw na 10 tons lang ang limit ay magiba dahil padadaanan ng 300 tons. Are you there? Ang sabi ni Lord, oops, mabigat yan. Ang kailangan niyan, detour. Sa akin dadaan yan. Sa akin mo padaanin. Pastor, hirap na hirap ako. Wag mo sa iyong padaanin. Hindi nga yan designed for you. Padaanin mo kay Lord. Give your burdens to God. Ibigay mo sa Kanya. Pastor, naibigay ko na. Ba't nalulungkot pa rin ako? Ba't nag-aalala pa rin ako? Eh baka nung ibinigay mo, kinuha mo uli. Pag naaalaalay, kinukuha uli. Wag! Pag ibinigay mo na kay Lord, hayaan mo na si Lord. Then live your life. Mabuhay kang ikay may tatay na alam mong yung tatay mo ang kikilos doon sa ipinagkatiwala mo na sa Kanya. Ano pa? Nagwo-worry kasi ang biyayang intended for today ay ginamit na para sa cares for tomorrow. Iyan na. Bakit nagwo-worry? Kasi yung biyaya na sapat para sa araw na ito. Kaya nga, give us this day. May biyayang ibinigay ang Diyos, good for today. Ay ano? Ay ginagamit para sa cares tomorrow. Kaya nagwo-worry. Ano nangyayari? Nanghihina ka, nanlulupaypay ka kasi yung biyayang para sa araw na ito, ginamit mo doon sa alalahanin para bukas. Anong gagamitin mo para sa araw na ito? Kaya anong mapapansin mo sa warrior? Ang warrior, madalas, walang na-accomplish today. Kasi ginamit yung biyaya sa pag-aalala para sa bukas. Samantalang may biyayang nakalaan para bukas. Matthew chapter 6 verse 34. So don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. Kung i-relate mo naman sa topic natin, ang biyaya ngayon ay sapat para sa troubles ng araw na ito. Huwag mong ubusin ang biyayang nakalaan sa araw na ito sa mga alalahanin sa bukas. Harapin mo na lang uli yung bukas at may biyaya uling nakalaan para bukas. The best advice sa mga warrior, live one day at a time. Live one day at a time. Ito po ang pinaka-effective na advice, payo, na aking natanggap noong mga araw, mga panahon na ako'y masyadong nagwo-worry sa mga bagay-bagay. May bagong biyaya para bukas. Kung bukas pa naman iyan, hayaan mo na nga bukas ang mag-alala para sa kanya sarili.
May bagong biyaya para bukas. Harapin mo yung araw na ito ngayon at sapat ang biyaya ng Diyos sa araw na ito. Palakpakan mo si Jesus. Pastor, meron po talagang bagong biyaya para bukas? Yes. Lamentations 3:22-23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga iyon tuwing umaga. Everybody say, sariwa tuwing umaga. Once again, everybody say, sariwa tuwing umaga. At ituloy natin, dakila ang iyong katapatan. Church, live one day at a time. May kailangan pong isettle bukas. May biyaya bukas. Paano po pagka wala nang dumating na pambayad bukas? May biyaya bukas. Dumating na yung bukas. Yan na nga, Pastor, sinasabi ko sa inyo, walang dumating na biyaya. Walang dumating na pambayad. Tanungin kita, may dumating kang maniningil? Wala din po. Oh, yun ang biyaya! Kasi naman, lagi tayong masyadong nakapix doon sa ini-expect natin, samantalang ibang kumilos ang Diyos. Far, far beyond sa ating kayang isipin. Ay, paano po pagka bukas dumating uli? Bukas uli! Gayon lang. Pagkatapos ng maghapong ito, pag nag-pray ka, Lord, thank you. Bukas uli. Bukas ulit. Ano ibig sabihin? Bukas ulit, biyayaan niyo po ako, samahan niyo po ulit ako bukas, tulungan niyo po ako hindi na magwo-worry. Basta, alam ko, bukas ulit, meron uli para bukas. Kaya gayon, kasi gusto nga ni Lord, umasa tayo sa Kanya, araw-araw, araw-araw. Ang tendency nung saganang-sagana na, ay nagsagana, enjoy sa kasaganahan. Pero yung ikilaging eksaktuhan laang, ay lasa ko'y lapit. Lapit kay Lord, asa. Dahil yun ang gusto talaga ni Lord. Ang lagi tayong lumapit sa Kanya para siya'y makilala mo. Ano pa? Worry is not the result of difficulties in life. Akala ng iba, kaya nag-aalala kasi nahihirapan. No. It is a result of lack of word. Kulang sa salita. Kapag di word ang pinapakinggan mo, mundo ang papakinggan mo. At kapag mundo ang lagi mong napapakinggan, magwo-worry ka talaga. Pastor, bakit nga ba ako nagwo-worry? Ang pinakinggan ay mundo. Bakit nga ba ako nagwo-worry? Anong ginawa ng mundo? Ano bang trending ngayon? Di ba, balik lang sa iyo ang tanong, bakit nga ba? Yun lang, yan, ang mga trending ngayon. Bakit ka nagwo-worry? Bakit nga ba? Di mag-aalala ka na rin, bakit nga ba ako nagwo-worry? Tinanong mo uli, ikaw, vlogger ka, bakit ako nagwo-worry? Bakit nga ba? Walang makasagot sa akin, nagwo-worry ako dahil nagwo-worry ako. Ayun na. Gamot na ang kailangan maya-maya. Makinig sa mundo, magwo-worry ka. Pag hindi ka nakikinig ng word, ang pinakikinggan mo'y mundo. Kulang sa salita ng Diyos, sagana sa salita ng tao. Pag kulang sa salita ng Diyos, sagana sa salita ng tao. Labanan po ito ng salita. And believe me, whether you like it or yes, wala kang lusot. Kung ano ang iyong pinapakinggan, yun talaga'y makaka-apekto sa iyo. Napakadaming negative words ng mundo. Mag-research ka, magbasa-basa ka, tingnan mo, hindi na naubos ang bagong sakit. Yung corona family pala yun? Bakit gayang coronavirus family yan? Ay sa panahon pang ito nagre-reunion. Ang masama nito, yung mga taga-ibang bansang kapamilya, iniimbitahan pa. Nagre-reunion? Nag-aalala na naman yung iba, nag-aalala na naman. Kaya nga ang pakinggan mo'y word. Sinong nakabalita
na pagkatapos ng mahabang tag-init, El Nino, ang sunod na may La Nina. Yan, nag-aalala na naman, nag-aalala. Paano ako makakatuyo ng labahin? Ako, talaga naman, katindi ng worry mo. Nag-aalala na naman. Labanan po ito ng salita. Kaya ang sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Lord, speak to me. Lord, speak to me. Ayokong makinig sa mundo. Ako'y tataranta. Ako'y nag-aalala. Ako'y natatakot. Ayokong makinig sa mundo. Speak to me, Lord. Your servant is listening. Give us this day our daily word. Give us this day our daily life. Yun, ang prayer na yun. Bakit pinapahingi ng word araw-araw? Babalikan natin yung verse sa Deuteronomy 8:3, and I will end up with this. Ikaw ay pinagpakumbaba niya ng ginutom kaniya. Pinapahingi ka araw-araw kasi pinagpapakumbaba tayo. It takes a lot of humility na araw-araw humingi. Kaya tingnan ninyo yung mga anak na ha. Pag araw-araw na hingi sa mga magulang, anong nararamdaman? Ako'y nahihiya na talagang it makes me humble. Bakit? Nakakahiya ho pero wala namang magagawa, hindi mo makakapasok kung hindi hihingi araw-araw. Tingnan ninyo, atuhan ninyo, bigyan nyo na isang buwan na baon. Alalampas-lampasan ka na yan. Bakit? May baon na siya. Mama, umusog ka riya, ako'y late na. Pero, yun araw-araw ang allowance. Wala yung magagawa sa iyo, magpapakumbaba yan. Bakit? Hay, ayusin mong buhay ma. Upo, sorry na po, pahingi pong baon. Walang magagawa yan sa iyo. Pinagpapakumbaba tayo ni Lord, kaya sabi ni Lord, araw-araw. Araw-araw. It takes a lot of humility pag araw-araw kang nahingi. Lord, pahingi po. Lord, pahingi po. Lord, sablay po ako kahapon pero wala po akong ibang lalapitan. Pahingi po. Sorry po. Hindi ka magsusuri. Kung hindi ka kailangan lalapit, wala ka magagawa. Lalapit at lalapit ka. Pinagpakumbaba niya tayo ni hindi nakilala ng iyong mga ninuno upang kanyang maipaunawa sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kailangan nating umasa sa Diyos, magpakumbaba. Ano pa ang sinasabi rito? Bakit give us this day our daily bread? Bakit araw-araw? Kasi ipinapakita ng Diyos na di natin kaya ng malayo sa Kanya. Kaya gusto ni Lord every day nare-renew ang commitment. Every day. Huwag mong aakalain na noong na-bless ka ng word ni Lord last Sunday, 2 Sundays ago, last year, iyon ay sapat na. As you can see, you feel so strong and so blessed as you hear the word today. Pero sa mga susunod na araw, makikita mo at ikaw na mismo magtataka, bakit ako'y parang natutukso na naman? Bakit parang ako'y nagkakasala na naman? Kasi nga, the word for today is good for today. That is why God wants us to have our daily communion with Him. Sabi nung isa, bakit nag-MGR ka na? Ang sama pa rin ng ugali mo. Kasi MGR na maghapon, 2 araw is not enough. Ang kailangan mo, moment with God every day. Pastor, bakit tinanggap ko na si Jesus 10 years ago? Bakit hindi pa rin ako makamove on sa aking past? Galit pa rin ako doon sa nanakit sa akin. Kasi nga, ang pagpapatawad ay biyayang hinihingi araw-araw. Pinatawad mo ngayon, okay na. Kinabukasan nakita mo na naman, ba't ako'y galit na naman? Kasi nga, araw-araw. Are you there? The word for today is good for today and not good for the whole week. The word is needed every day. Sabi ko sa inyo, yung mana,
dumarating kasabay ng hamog sa hating gabi. Para kinabukasan ng maaga, igagather mo na. Anong revelation di yan? Pastor, ako po naman nag-reread ng word everyday. Talaga lang wala ako maintindihan. Anong oras ka? Anong oras mo ginagawa? Sa hapon po, pagkakatapos po ng mga gawain, iga na ang mana. Lusaw na ang mana. Bakit? Bugbog ka na ng maghapong task. Bugbog ka na at overwhelmed ka na ng maghapong cares. Sa dami mo nang nakausap na ang sinabi sa iyo ay nega. Sa dami mo nang nakausap na ang sinabi sa iyo yung mga alalahanin at kailangan gawin at kailangan isipin sa mga susunod pang araw. Tapos, noong lupaypay na ang kaluluwa mo sa lahat ng hinarap mo sa maghapon, sa kakaharap sa word, wala ka talagang maintindihan. Kapatid, tunaw na ang mana. Kailan bumababa ang mana? Sa gabi. Sa katahimikan ng gabi, kasabay ng hamog. Kailan mo kukunin? Maagang maaga sa umaga, habang wala pang init ng araw, habang wala ka pang nakakapulong na nega, habang wala ka pang kinakaharap na kung anumang mga harapin sa buhay. Paano mo pupunuan ang iyong sarili kung punong-puno ka na sa maghapon? Nangunguha ng mana sa umagang umaga. Kaya mga kapatid, i-workout natin ito. Ang revelation, mangungusap talaga ang Lord sa iyo. Kapag hindi ka pawindang ng maghapon, huwag mong ibigay yung mga tira-tira na lang na oras mo dahil you will not be productive na doon. Mana should be gathered early in the morning. Natutunaw pag tinanghali na. Yung mga youth, bakasyon, alam ko, naunawaan kita, pero kapag tanghali ka nang laging gumising, tunaw na ang mana. At hindi naman to applicable lang sa youth, kahit dyan sa mga adults, tunaw na ang mana. Aga-agahay ang gising, Pastor, panggabi po ang work. Ay di, aga-agahan mo pa rin ang gising mo sa hapon. Baligtad kasi oras nyo, nocturnal kayo eh. Aga-agahay. Hindi yung gigising ng eksaktuhan. Ala, late na ako. Ay di wala. Hindi ka mabubuhay sa trabaho lamang. Hindi tayo nabubuhay sa pagkain lamang, sa pera lamang, sa hanap buhay lamang. No. Man shall not live by bread alone. You need the word. So this is a wonderful prayer. This is a wonderful prayer. Give us this day our daily bread. Amen. May I invite everyone to stand up, please? Ano po ang gagawin natin, Pastor? Hingi tayo ng biyaya. Hingi natin yung biyaya na araw-araw ma-realize natin kung gaano natin kakailangan ang word. This is the reason kung bakit sabi ko sa inyo, sa life group, pag-usapan uli natin yung topic. Sa mga susunod ninyong gathering, pag-usapan pa rin yung topic. Bakit? Ang salita ay parang ang pagkain eh. The more you chew the food, the more yung nakukuha mong sustansya at pakinabang dito. Kailan daw yung hindi nakukuha ang pakinabang sa pagkain kapag pag sinubo, lunok agad? Wala. Pero the more you chew the food, sabi ng pag-aaral, the more mong na-extract yung mga nutrients, the more mong nakukuha ang sustansya, ang pakinabang. Anong gagawin mo sa narinig mong salita ngayon? The more mong i-chew. Balik-balikan mo, naka-attend ka na ngayon, mamaya, kaysa ikaw ay mag-ML, pakinggan mo uli yung live. Kaysa ikaw ay manood ng kung ano-ano, ang panoorin mo uli yung live, pakinggan mo uli. Pag kayo'y nagkakatambayan, kung ano-anong pagkukwentuhan, wag. Ang pagkwentuhan nyo yung word. Nguyain mo at nguyain mo pa hanggang makuha mo ang sustansya, hanggang makuha mo ang pakinabang, at yun ang magbibigay ng buhay sa iyo. Kaysa makipagmaritesan ka, ang pag-usapan mo yung word.
Kaysa pag-usapan ninyo'y buhay ng may buhay o kung ano-anong mga bisyo o mga bagay na hindi maganda. No, ang pag-usapan nyo yung word. Balikan-balikan mo. I-meditate mo. Kunin mo ang sustansya. Kunin mo ang pakinabang. And that is your food for today. Let's pray. Father, in the name of our Lord Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito na pinaalalahanan niyo po kami that man shall not live by bread alone. We need your word. And your word is life. And those na gustong mabuhay ay kailangang tumanggap ng iyong salita araw-araw. That is why, kagaya ng panalangin itinuro ng Panginoong Hesus sa amin, ito rin po ang aming idinadalangin ngayon. Give us this day our daily bread. Give us this day our daily bread. Ipaalala, ipaunawa niyo po sa amin, mahalaga ang iyong salita. Kunin namin ito, tanggapin namin ito, kasabikan namin ito, hangarin namin ito sa aming buhay ng higit kaysa sa lahat. Dahil narito ang buhay. Dahil narito ang buhay. I pray and declare in Jesus' name na sa biyaya at kapurihan mo, Lord, ang JA1 San Jose ay pamilya ng Diyos na hinahangad lagi ay ang iyong salita. Kinauuhawan, kinasasabikan. This is our prayer, Lord. Give us this day our daily bread. To you alone, all the glory. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. And everybody say, Amen. God bless you.